Hanggang sa kasalukuyan ay isang malaking usapin pa rin sa larangan ng pananampalataya, lalo na sa mga nag-aangking Kristiyano. Gandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga nakikinig ng banal na salita ng ating Diyos na nasa langit. Palain po kayo ng Diyos. Lagi po kayo magmahalan, magpatawaran sa inyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Patuloy tayong gumawa ng mabuti sa araw-araw. Patuloy tayong tumulong sa ating kapwa. Alam ng Diyos kung sino ang gumagawa ng mabuti at kung sino ang gumagawa ng masama. So, lahat po ng ating ginagawa ay lahat na nakasulat sa aklat ng Diyos. So, magbago na po tayo ang mga hindi pa nagbabago. Lumapit po tayo sa Diyos at siya ay napakabuti ng ating Diyos, napakabait niya. Ang hangad niya ay maligtas tayo sa apoy ng impyerno. Kaya ipinapahayag namin ang banal na salita ng Diyos upang makilala po ninyo ang nanlubusan ng ating Diyos at nang siya ay makilala nyo ng lubusan at gumalaw sa inyong mga puso't isipan. Siya ay magpapakilala sa inyo ng lubusan. Malalaman nyo na mayroon ngang Diyos na tumutugon sa inyong panalangin at kakausapin niyo po kayo sa pamamagitan ng maaaring sa panaginip. So, salamat po, Ama na nasa langit. Patuloy tayo manalangin sa ating Diyos na nasa langit. Ama, patuloy kami nananalangin sa iyo, nananalig kami ng buong puso. Ipalain mo, Diyos, ang iyong lingkod. Tago mo ko sa iyong likuran. At patuloy na ikaw ang marinig nila. Ang iyong kapangyarihan ng banal mong Espiritu ay lumukob sa akin upang sila'y makakilala sa iyo, marinig ka nila. Ay magpakilala ka ng lubusan sa kanila, O Diyos, sa mga taong makikinig ng iyong banal na salita. Magpalain mo sila, Panginoon, ng kanilang mga pamilya. Tulungan mo sila sa kanilang mga problema. Tunay nga na kapag ang tao ay nananalig sa iyo, Panginoon, at gumagawa ng mabuti, nagsasaliksik ng iyong banal na salita, nakikinig ng iyong banal na salita, sila po ay mapalad. So, napakapalad po namin kapag nakikinig kami ng iyong banal na salita. Basbasan mo kami ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa isip, salita, at sa gawa. Salamat po, Ama na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ngayon po ang ating topic ay ito. Bakit ayaw magpakita ng mukha ang Diyos, maging kay Moses, sa mga propeta at sa lahat ng tao na kanyang nilalang? Ano nga ba ang dahilan? So, pues, atin pong aalamin kung bakit nga ba ayaw magpakita ng mukha ang Diyos. So, alam nyo ba, maging si Moses ay nagpilit na makita ang mukha ng ating Diyos? Pero hindi pa rin ginawa ito ng Diyos, Diyos Ama. Ito po ang dahilan. Kaya ayaw ng Diyos na magpakita ng mukha sa mga tao dahil una, gagawa sila ng larawan o rebulto ng ating Diyos. So kaya pinagbabawal po ng ating Diyos ang pagpapakita sa mga tao. At isa pa, pwede po silang mamatay kung nais niya po. At dahil hindi nga nila nakikita ito, naaalala niyo ba noong umakyat si Moses sa bundok ng Sinai, na tumagal siya ng 40 araw, ay nag-isip na gumawa ng rebulto ang mga Israelita na anyong guya? Kung ating maintindihan ang nakasulat sa Biblia na kinasusuklaman ng Diyos ang mga rebulto, mga nananalangin at sumasamba dito. So iyan din po ang nakalagay sa aklat ng Exodus 20 verse 3 hanggang 5. Ang 10 utos ng Diyos na mahigpit na ipinagbabawal
At sa Isaiah 44 verse 9 na talagang napakasama ng pagdarasal o pagsamba sa mga rebulto. Masakit man po ang katotohanan, so kailangan po nating tanggapin ito. Gaya nga ng sinabi ng Panginoong Hesus sa John 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu po ay hindi natin nakikita, kaya ang dapat pagsamba sa Diyos ay pamamagitan ng Espiritu. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos na dapat nating basahin, unawain, pakinggan, at pakinggan. At sa Mateo 6 verse 9, ang itinurong dasal ni Jesus, kung kanino tayo mananalangin, di ba sa Diyos Ama na gumawa ng lahat? Ang sabi ni Jesus, nang turuan niya tayong magdasal, o pati ang mga alagad, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Bakit sa pangalan ng Diyos tayo ay sasamba? Diba sinabi rin ng Panginoong Hesus sa John 4:24 na ang Diyos nga po ay Espiritu na hindi nakikita. Nakapikit po tayo at nananalig sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita at naniniwala tayo. Nananalig po tayo sa Kanya. Hindi ba ninyo nauunawaan sa sinabi sa Mateo 6 verse 7 na bago pa man tayo lumapit sa Diyos para manalangin ay alam na niya kung ano ang ating mga kailangan? Sapagkat siya ay makapangyarihan. Alam niya ang laman ng ating puso't isipan. Alam niya kung sino tayo at kilala niya tayong mabuti. Hindi pa tayo ay pinapanganak, alam niya na tayo, kilala na niya tayo. So kanyan po kapangyarihan ng ating Diyos na nasa langit, Diyos Ama. Kaya kung naintindihan na po natin na hindi kailangan ng mga rebulto o larawan upang manalangin at sumamba dito, alam nyo ba na hindi lang napakasama sa Diyos ang sumasamba dito? Hindi pa tayo makakapasok sa Kanyang kaharian kapag tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Halika at basahin natin sa Pahayag 21 verse 8. Makinig po kayong mabuti. Sa 22 verse 15 din. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So ito pa rin, nakalagay rin po. Simula noon hanggang ngayon ay hindi pinahintulutan ng Diyos na gumawa ang tao ng mga rebulto na gagawin nilang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, ito po ay niluluhuran, ito ay ginagawa nilang Diyos, kaya Diyos-Diyosan. At ang mga sinungaling sa salita at sa gawa, ang kanilang hahantungan ay sa dagatang apoy ng impyerno. Kaya kung gusto nyong makapasok sa kaharian ng Diyos, ay iwasan ito at sundin siya. Iwasan po natin ang mga nagtuturo ng mali upang tayo'y mailigaw. Imbis na sa Diyos tayo manalangin, ay sa iba tayo ipinapanalangin. Imbes na lumalang ang ating sasambahin, ang ating dadalanginan, ay hindi. So, napakasama po sa ating Diyos sapagkat siya po ay seloso. Sinabi po rin niya sa Exodus 20 na ang Diyos ay seloso. Ayaw niyang maglingkod tayo, manalangin tayo at sumamba sa ibang Diyos o kanino paman, kundi sa Kanya lamang dapat na gumawa ng langit at lupa. Simula noon sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa kauli-ulihan, sa Diyos lamang at sa Panginoong Hesus tayo mananalig, mananalangin, sasamba at pupurihin siya, aawitan siya.
Kaya napaka-importante po ng laman ng Biblia dahil dito po tayo magkakaroon ng tamang kaalaman. Mabubuksan po ang ating spiritual na pag-iisip tungkol sa tunay na Diyos, sa kanyang mga pinagbabawal, kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nais ninyo na walang dungis sa paningin ng Diyos, ay sundin po natin siya, ang kanyang mga utos. Palaging manalangin ilang beses sa isang araw at magbasa ng Biblia araw at gabi. Makinig po tayo sa mga nangangaral tungkol kay Jesus. Kapag palagi tayong nananalangin ay gagalaw ang Diyos sa ating buhay. Iingatan niya tayo'y pagpapalain pa tayo. Magpapakilala siya ng lubusan, gaya po ng ginagawa niya sa amin, sa aming pamilya. Simula noon hanggang ngayon ay gumagalaw ang Diyos sa aming buhay. Siya'y tumutugon sa amin at tumutulong sa amin. Kailangan lang natin na humingi po ng tawad sa Kanya. Magpakumbaba po tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan. Pakaisipin po nating mabuti kung tayo nakakagawa ng masama. Nakakasakit po tayo kung nakakasakit man po tayo ng kalooban ng ating kapwa, ng ating mga kamag-anak o sino pa man. Dapat marunong po tayong tumulong. Gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw kung makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. So ngayon nalaman na ninyo kung bakit ayaw ng Diyos na sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan at naway nagkaroon po tayo ng tamang kaalaman na galing sa ating Diyos at nabuksan ang ating puso't isipan sa salita po ng ating Diyos. So maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa salita ng Diyos. Kayo po ay napakapalad sapagkat nakikinig po kayo ng salita ng Diyos. Ang mga mapalad ang bumabasa sa aklat ng Diyos at mga nakikinig at nagsasagawa na ito. Salamat po sa inyong lahat sa mga nakinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kayong lahat ng mga may sakit, in the mighty name of Jesus, na namang masamang karamdaman ang meron kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lumayas ka, masamang espiritu ng karamdaman, masamang espiritu ng sakit, anumang sakit ang meron kayo, pagagalingin kayo ng Panginoong Jesus. Sumigay kayo ng tawad, kayo magpakumbaba, talikuran nyo ang inyong mga kasalanan at papasukin nyo si Jesus sa inyong buhay. Salamat po, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.